Sa huling bahagi ng kompetisyon, lalo pang lumala ang pandaraya. May ilang tanong na kitang-kitang mali ang sagot ni Kara pero binibigyan pa rin ito ng puntos. Samantalang si Kanday, kahit tama ang sagot, may ilang beses na hindi binigyan ng puntos sa kung anumang dahilan. Habang ang final score ni Ipon, ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Halatang mas mataas dapat ang puntos ni Kanday, ngunit sa huli, inanunsyo na si Kara ang nanalo sa kompetisyon. And the champion of this year's National Quiz Championship is contestant number 7, Kara Del Valle. Nagpalakpakan ng ilan. Pero may mga narinig ding bulong-bulungan sa audience. Halatang hindi sila kumbinsido sa naging resulta. Si Kanday naman ay tahimik lamang. Alam niyang may mali, pero hindi siya umiyak. Sa halip ay tumayo siya ng maayos at tinanggap ang kaniyang pagkatalo ng buong dignidad. Lumapit si Isay sa kanya at niyakap siya. Ginawa mo ang lahat, anak. At para sa akin, ikaw pa rin ang tunay na panalo. Napangiti si Kanday sa sinabi ng ina. Ayos lang po ako, mama. Kahit hindi po ako nanalo, alam ko sa sarili ko na hindi ako nandaya. At masaya ako dahil lumaban ako ng patas. Tama yan, anak. Basta tandaan mo na kahit anong mangyari, proud na proud pa rin ako sa'yo. Nakaabot ka ng second place, oh. Sa susunod, ikaw naman ang magiging champion. Habang tinatawag na si Kara upang tanggapin ang award nito, masaya itong lumakad patungo sa entablado. Kitang-kita ang ngiti nito habang iniaabot ang tropeyo mula sa mga hurado. Samantala, si Kanday, tahimik lamang siya sa kanyang pwesto. Halata sa kanyang mukha ang lungkot sa naging resulta. Pero tinanggap na lang niya ang nangyari. Alam niyang wala naman silang magagawa. Nang tawagin na si Kanday upang tawagin ang second place, dahan-dahan itong lumakad paakyat sa entablado. Ngunit bago pa man niya maabot ang tropeyo, biglang may isang malalim at matigas na boses na pumuno sa buong studio. Close the studio! Nagulat ang lahat. Ang mga audience, hurado, pati ng mga organizers ng kompetisyon ay napalingon sa direksyon ng boses. Sa likuran ng audience, isang matangkad at makapangyarihang presensya ang lumitaw. Si Gray Landeza, ang producer. Mabilis na bumukas ang daan para sa kanya. Habang naglalakad siya palapit sa entablado, ang kilalang producer at multi-billionaire na madalas mapanood sa TV at makitang kasama ng ilan pang mga mayayaman at sikat ay naroon. At halatang may mahalagang iaanunsyo itong sasabihin. I found my daughter. Siguro kung mag-aasawa ka, mas gagaan ang buhay niyo mag-ina. Nariyan naman si Cleon. Bakit hindi na lang siya ang asahan mo? Hindi ka mahirapan kung magkakaroon ng amang anak mo, babae pa man din. Mahirap magpalaki ng babaeng anak. Halos iyon ang laging naririnig ni Isay mula sa mga tao na laging sinasabi na mag-asawa na siya. Para naman daw gumaan ang buhay nilang mag-ina. Pero para kay Isay, wala sa isip niya ang pag-aasawa. Siguro dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin siyang mabubuo ang pamilya niya, kaya naman hindi siya naghahanap ng iba. Isa pa sa panahon ngayon, mahirap nang pumasok sa relasyon, lalo na kung hindi ka pa handa para sa mga ganoong bagay. Ayos lang naman kay Isay na mag-isa niyang itinataguyod ang anak niya. Nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. Higit pa roon, masaya naman sila ng anak niya. Kasalukuyang nakaluhod si Isay sa harap ng gripo. Patuloy niyang sinasabon at kinukusot ang mga damit na hindi sa kanila ng anak niya. Isa kasi siyang labandera. Ang trabahong ito ang main source of income niya. Dito siya kumukuha ng pampapaaral sa anak niyang si Kanday. Nakaka-7 lang nung isang buwan. Oo, aaminin ni Isay, mahirap talaga ang buhay ngayon lalo na at sobrang mahal ng mga bilihin. At minsan pa nga, hindi rin sumasapat ang kita niya sa paglalabada. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang usapan ng ilang kapitbahay na nagtatapon ng basura at naglalaba rin sa kabilang gripo. Hindi niya man gustong makinig, hindi niya maiwasang marinig ang pinag-uusapan nila. Tungkol na naman iyan sa payo nilang mag-asawa tungkol sa kanya.
Alam mo Isay, bakit hindi ka pa kaya mag-asawa ulit? Bata ka pa naman, maganda rin, pati ang katawan mo maganda. Maraming mga nagpapantasya sa'yo kahit pa may anak ka na. Tanong ng isang ginang habang kinukusot ang sariling labada. Ang hirap kaya ng buhay ngayon. Mas magaan kung may katuwang ka sa buhay. Napangiti na lamang si Isay pero hindi agad siya sumagot. Sanay na siya sa ganito. Paulit-ulit na lang niya itong naririnig mula sa iba't ibang tao. Mula sa kapitbahay, sa tendera sa palengke at maging sa mga malalapit na kakalala. Oo nga Isay, sabat ng isa pa. Ang tagal mo na mag-isang bumubuhay kay Kanday. Hindi mo pa naiisip na kailangan niya ng ama? Uminto si Isay sa pagkukusot ng damit at saglit na tumingin sa kanila. Hindi naman siya galit sa mga tanong na ito, pero gusto niyang klaruhin ang isang bagay. Hindi pa po ako handa, mahinahon niyang sagot. At hindi rin kailangan ni Kanday ng ama para lumaki siyang mabuting bata. Ang kailangan niya ay pagmamahal at pag-aaruga at kaya ko namang ibigay sa kanya yon. Kahit mag-isa lang ako at wala siyang ama. Nagkatinginan ng mga babae pero hindi na sila sumagot. Alam nilang seryoso si Isay. Paano si Cleon? Maya-maya ay tanong ng isa pa. Kaibigan ko lang po si Cleon. Tugon niya. Pero ang amin lang ay payo lang naman dahil nakikita namin kung paano ko nahihirapan na mag-isa mong binubuhay ang anak mo. Ngumiti siya sa kanila. Maraming salamat po sa payo ninyo. Bago siya nagpatuloy sa pagkusot ng labada, itinoon ang isip sa anak niya naghihintay sa bahay. Sa isip niya, hindi nila kailangan ng kahit sino para maging buo ang buhay nila ni Kanday. Sapat na silang dalawa. Pag-uwi ni Isay mula sa gripo, agad siyang naglinis ng bahay. Pinunasan niya ang mga upuan, inayos ang mga gamit, at siniguradong maayos ang higaan nilang mag-iina. Kahit pagod sa paglalaba, hindi siya mapakali kapag hindi maayos ang paligid. Para sa kanya, kahit maliit o simple lang ang kanilang tahanan na mag-ina, gusto niyang laging malinis at maaliwalas ito para kay Kanday. Habang pinupunasan niya ang lamesa, biglang bumukas ang pinto at narinig niya ang boses ng kanyang anak na kakauwi lamang mula sa eskwela. Mama! Masayang sigaw ni Kanday sabay takbo palapit sa kanya. Mabilis naman niya itong sinalubong at niyakap ng mahigpit. Mama, kasali po ulit ako sa quiz bee. Napangiti naman si Isay at hinaplos ang itim na buhok ng anak. Talaga anak? Ang galing-galing mo naman. Opo, ang sabi pa nga po ni teacher mataas daw po ang score ko kaya napili ulit ako. Punong-puno ng pagmamalaki si Isay sa anak. 7 years old pa lang si Kanday pero lumalaki itong matalino, masipag at masayahin. Sa kabila ng lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan, alam niyang hindi siya nabigo sa pagpapalaki kay Kanday. Proud na proud ako sa iyo anak, sabi niya sabay halik sa noo ng bata. Ihanda natin ang sarili mo ha. Magpa-practice tayo para siguradong manalo ka. Opo, mama. Sagot naman ni Kanday, sabay mahigpit na yakap sa kanya. Dumating na ang araw ng kompetisyon. At tulad ng inaasahan, karamihan sa mga kalahok ay mula sa malalaking pribadong paaralan. Suot ang simple lamang na school uniform nakatayo si Kanday sa tabi ng ina habang tinitingnan ng paligid. Kita sa mukha ng bata ang kaba. Kasama nilang mag-ina si Cleon. Matagal ng kaibigan ni Isay at ninang din ni Kanday na lagi namang sumusuporta sa kanila. Nakatayo ito sa gilid ni Kanday, nakangiti habang pinagmamasa ng batang tila hindi mapakali. Mama, kinakabahan po ko. Mahinang sabi ni Kanday. Mahigpit na hawak naman ang kamay ang kanyang ina. Ang gagaling po siguro ng mga kalaban ko. Sabi po kasi ng ibang bata kapag daw po galing sa private school ay mga mayayaman at matalino raw po. Sa tingin ko po ay wala po akong laban sa kanila. Napansin ni Isay ang pagdadalawang isip ng anak kaya agad niyang hinawakan ng magkabibang balikat nito at yumuko ng bahagya upang mapantayan ng tingin. Anak, hindi sukatan ng eskwelahan para malaman kung sino ang magaling. Ano naman ngayon kung mayaman sila? Alam ko naman na mas magaling ka kaysa kanino man. Ikaw kaya ang the best para kay mama. Malambing niya ang sabi. Ang importante ay ang sipag at determinasyon mo. Alam kong pinagandaan mo to. At kahit anong mangyari,
Proud na proud ako sa'yo. Tumango naman si Kanday, pero hindi pa rin nawala ang pag-aalala na makikita sa mukha nito. Tama ang mama mo, sabat naman ni Cleon. Ang mahalaga, ibigay mo ang best mo at enjoy ang kompetisyon na to. Matalino ka, Kanday. Di ka dapat matakot sa kahit na sino. Dahan-dahan namang lumuwag ang pagkakahawak ni Kanday sa kamay ng kanyang ina. Huminga ito ng malalim bago muling tumango. Kaya mo to, anak. Dagdag pa ni Isay. Naniniwala ako sa'yo. Manalo matalo, ikaw pa rin ang best para sa amin. Sa wakas, isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Kanday. Opo, mama. Gagawin ko po ang best ko. Yan ang inaanak ko. Kaya sa'yo ako eh. Alam ko kasi na matapang ka. Andito lang kami ng mama mo nakasuporta at naniniwala sa galing at talino mo. Masayang sabi ni Cleon, sabay tapik sa ulo ng bata. Sa sandaling yon, alam ni Isay na kahit ano pa ang maging resulta ng kompetisyon, panalo na ang kanyang anak sa kanyang paningin. Ang mahalaga para sa kanya ay ang ma-enjoy ng anak niya ang kompetisyon na ito. Habang nakatayo sina Isay, Cleon at Kanday sa gilid ng hall, dumating ang mga kalahok mula sa mga pribadong paaralan. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng mga mamahaling uniforme. May kasamang guro, magulang, di naman kaya mga yaya na naka-formal attire. At bumababa mula sa magagarang sasakyan. May ilan pang nakangiti ng may kumpiyansa. Tila ba sigurado ng mananalo. Hindi lang kasi basta-basta ang kompetisyon na ito. Dahil sino man ang manalo, ay magkakaroon ng chance na ilahok sa mas malaking kompetisyon hanggang sa mga international na kompetisyon na maaaring mapanood sa telebisyon. Kaya nga sobrang proud na proud siya sa kanyang anak na nagawang makaabot sa ganito. Hindi mahalaga para sa kanya kung ano ang magiging kalabasan nito. Kung sakaling mang matalo si Kanday, ayos lang yun. Siyempre, malaking bagay pa rin naman kung mananalo ito. Pero ang mahalaga lang talaga para sa kanya ay ang ma-enjoy ito ng anak niya. Sa kabila ng lahat ng ingay ng mga bagong dating na kalahok at ilang taga-suporta ng mga bata, nananatiling tahimik si Kanday. Pinagmamasdan lang nito ang paligid. Mahigpit ang hawak na bag na dala. Malinaw na naiiba ito sa karamihan. Ang lumang uniforme nito ay maayos naman at mukha rin namang presentable, pero halatang luma na. Ang mga guro ni Kanday ay full support sa kanya. Pero halata rin sa kanila na nag-aalala sila dahil batid nila na hindi basta-basta ang mga makakalaban ni Kanday. Habang abala si Kanday sa pagmamasid, biglang may batang babae mula sa kabilang grupo na mabilis na naglakad at sinadyang bumangga sa kanya. At dahil sa lakas ng pagkakatama, natumba si Kanday sa malamig na sahig. Lahat naman ay napatingin kay Kanday at ang ilang mga batang kalahok ay nagsimula ng magbulungan at ang iba ay natawa pa dahil alam na sinadya ang nangyari sa kanya. Ay, ano ba yan? Andyan ka pala. Hindi kita nakita. Akala ko kasi basura. Pabirong sabi ng batang babae mula sa private school. Tumatawa na tinitingnan si Kanday na napaupo sa sahig. Hay nako, ang lampa mo pa. Tumba ka agad. Natahimik ang ilang mga estudyante nakakita. Ang iba ay nagtawanan habang ang iba naman ay nagbubulungan pa rin. Sa halip na mag-sorry sa kanya ay nagawa pa talaga nitong kutsain siya. Hindi man lang siya nito tinulungan. Sorry not sorry dagdag pa ng batang babae. Dapat siguro sa susunod wag kang tatayo sa daan ng may mga taong may laban dito. Napagkakamalang ka lang tuloy kasing basura. Dapat kasi ang mga kagaya nyo, hindi na sumasali sa mga ganito dahil wala namang kayong lugar dito. Napalunok si Kanday. Ramdam ang bigat ng panghuhusga ng ibang tao sa kanya. Damang-dama ng bata na nasa kanyang tingin ng lahat ng tao roon. At ang iba sa kanila ay tinatawanan na rin siya. Hindi agad siya nakagalaw. Hindi rin siya nakasagot. Di dahil sa sakit ng pagbagsak, kundi dahil sa mga salitang binitiwan ng bata. Agad naman na lumapit si Isay sa anak nang makita ito nakaupo na. Nag-aalala na inaalalayan ng anak na makatayo. Kanday anak, okay ka lang ba? Malambing niyang tanong. Dahan-dahan namang tumango si Kanday pero halata sa mga mata nito ang lungkot. Nasaktan ka ba anak? Umiling si Kanday. Hindi naman po mama, ayos lang po ako.
Humarap si Isay sa batang bumangga sa kanyang anak. Kita sa kanyang mukha ang pagpigil sa sarili. Hindi ka man lang ba magsusorry sa ginawa mo sa anak ko? Mataray naman na sumagot ang batang babae. Bakit? Sino ba siya? And besides, bakit naman ako magsusorry hindi ko naman kasalanan na lampas siya, tatanga-tanga pa. Hindi ko gustong tabas ng dila mo. Hindi ka ba tinuruan ng magandang asal ng mga magulang mo? Hindi mapigilang bulyaw niya sa batang babae na akala mo hindi tinuturuan ng magandang asal ng magulang nito. Hoy! Anong karapatan mong pagsabihan ng ganyan ng anak ko? Galit naman na sigaw sa kanya ng isang babae na sa tingin niya ay ang ina ng bata. You are just nobody, pero ang kapal ng mukha mong pagsabihan ng ganyan ng anak ko. And for your information, pinalaki ko ng maayos ang anak ko. Bakit ang anak mo hindi mo pinalaki ng maayos? Dahil kahit man lang bagong uniforme, hindi mo malang siya mabilhan? Ang asal squatter? Balak pa sana ni Isay na sagutin ng babae. Kaso ay hinawakan na ng anak niya ang kamay para pigilan siya. Ayaw niya naman na ipahiya lalo na ang anak niya kung patuloy niyang papatulan ng mag-ina. Kaya naman ay huminga na lang siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili at pinili na huwag na lamang silang pansinin. Ayoko po sana na maging mag-aaway po kami ng anak mo dahil lang po sa kompetisyon na to. Hindi naman po yun ang pinunta ko dito, tsaka ang sabi po sa akin ng mama ko, wala pong personalan. Manalo man po matalo, alam ko naman po na pareho kaming magaling. Magalang na sabi ni Kanday. Sumagot naman ng batang babae. I don't like you acting so kind to me. Ganyan totoo naman ang sinabi ng mommy ko. Hindi kayo belong dito. You are just nothing. Dapat nga ngayon pa lang ay mag-back out ka na habang hindi ka pa napapahiya. Dahil for sure matatalo ka lang naman. Just like your mom, basura ka lang din. Huwag mo sanang sabihin ng ganyan ng mama ko dahil hindi mo naman kami kilala. Ngayon nga lang tayo nagkita pero kung husgahan niyo kami para bang matagal niyo na kaming kakilala. Tsaka hindi ko alam kung bakit magalit na galit kayo ngayon. Kung alam mo naman pala na ikaw ang mananalo. Sagot naman ni Kanday na katulad ng din ni Isay kung magsalita. Laging kalmado. Saglit na natahimik ang batang babae na bumangga kay Kanday na tila hindi na alam kung ano ang isasagot. Sa huli, sinimangutan lamang nito si Isay bago lumakad palayo. Kasunod ang ilan sa mga kaklase at ina nito. Hinawakan ni Isay ang kamay ng anak tsaka malumanay na nagsalita dito. Anak, hayaan mo na lang sila. Sana hindi maging dahilan ng mga sinabi nila para mawalang kumpiyansa mo, ha? Tumingala si Kanday. May luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero mama, ang sabi niya, pinahid ni Isay ang luha ng anak. Ano bang sinabi ko sa'yo? Hindi importante kung saan ka galing. Ang mahalaga ay kung gaano kang kasipag at kasigasig. At ikaw, Kanday, matalino ka, masipag at mabait. Walang kahit na sino ang pwedeng magsabi na hindi ka karapat-dapat na lumaban dito. Tama ang mama mo. Sabat ni Cleo na late nang naabutan ng lahat dahil bumili pa ng tubig. Tumango ito kay Kanday para palakasin pang loob ng bata. Wala tayong pakialam sa ibang tao. Ipakita mo na kaya mong lumaban. Hindi dahil sa mayaman ka o mahirap, kundi dahil ikaw si Kanday at matalino ka. Huminga ng malalim si Kanday tsaka tumango. Opo, mama. Tsaka Ninong, hindi po ako magpapadala sa mga sinabi nila. Gagawin ko po ang best ko. Ngumiti si Isay at marahang pinisil ang kamay ng anak. Yan ang anak ko. Nang i-anunsyo na ng MC na magsisimula na ang kompetisyon, tahimik pero puno ng determinasyon si Kanday. Si Isay naman ay nakaramdam ng kaba para sa anak. Napaupo ito sa assigned seat sa harap ng entablado, kasabay ng ibang kalahok mula sa iba't ibang paaralan. Sa tabi ng stage nakatayo si Isay at Cleon. Parehong pinapanood si Kanday ng may pagmamalaki at pananabik. Sa unang round pa lamang, agad nang ipinakita ni Kanday ang kanyang talino, habang ang ibang bata ay nagdadalawang isip pa sa kanilang mga sagot. Si Kanday ay mabilis at kumpiyansa na sumasagot sa bawat tanong. Correct! Sabi ng quizmaster matapos ang isa pang tanong. Paulit-ulit ito ang nangyari.
Sa bawat tamang sagot ni Kanday, palakpakan na tuwang nadarama ni Isay. Kitang-kita naman sa kanyang mukha ang sobrang pagmamalaki sa anak. Sa murang edad kasi ng anak ay talaga namang napakatalino na nito. Aaminin ni Isay na ang talino ng anak ay namana nito sa ama nito na hindi pa nito nakikilala. Ang galing-galing mo anak, bulong ni Isay habang pinagmamasdan si Kanday na sandaling bumaling sa kanya at ngumiti. Halata sa mukha ng anak niyang kabado ito, pero hindi pa rin nagpapatinag. Samantala, sa kabilang banda naman, halata sa mukha ng mga kalahok mula sa private school ang pagkadismaya. Ang ilan sa kanila ay nagkakatinginan. Tila hindi makapaniwala na ang isang bata mula sa public school ay nakakuha ng mas maraming tamang sagot kesa sa kanila. Sa kabilang banda, ang batang babae na bumangga naman kay Kanday kanina na ang pangalan ay Kara ay sumimangot at bahagyang tinampal ang desk. Paano niya nagagawa yun? Iritable nitong bulong sa kaklaseng katabi na napailing na lang din. Tila ba tinanggap na ng katabi ng batang si Kara na mas magaling nga sa kanila ang batang mga taga-public school. Isa pang batang babae mula sa kanilang tumikim at tumingin kay Kanday ng masama. Siguro tsamba lang yon. Maya-maya mawawala rin ang galing yan. Hindi naman kaya ay nandaya sila, kaya alam niyang sagot sa mga tanong. Di kaya ay kinabisado niya. Di ba mga taga-public school, mga mandaraya talaga? Oo, sinabi mo pa. Mga mandaraya talaga, mga kagaya niya. Ngunit habang tumatagal ang kompetisyon, lalo lamang na ipapakita ni Kanday ang kanyang katalinuhan. Kahit pa ang nasa isip ng iba ay nandaraya siya. Isa-isa nang natanggal ang ibang kalahok, ngunit siya ay nanatili sa laro. Sa gilid ng stage, hindi mapigilan ni Isay ang mapaluha habang pinapanood ang anak. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamalaki. Hindi niya alintana ang masamang tingin sa kanya ng mga magulang ng mga kalahok na taga-private. Kaya mo yan anak. Mahina niyang bulong. Kahit alam naman niyang hindi siya maririnig ni Kanday, pero alam niyang nararamdaman nito ng anak niya. Habang lumalalim ang kompetisyon, kitang-kita na ang pagkainis ng ilang mga taga-private school. Pero wala silang magawa. Sa kabila ng lahat ng pangmamaliit nila, si Kanday ang patuloy na nangunguna. Sa huli, si Kanday ang panalo. Habang patuloy ang pagdiriwang sa panalo ni Kanday, isang matinis na boses ang sumingit sa kasiyahan. She doesn't deserve to win? Sigaw ng batang talo. Tumayo ito mula sa upuan at galit na tiningnan si Kanday. How can someone like her beat me? Kasunod noon, lumapit ang ilan sa mga kaklase ng batang babae mula sa private school. Sumabay sa pangungutya. Yeah, how can a girl from a public school beat us? Sabi naman ng isa, nakataas ang kilay. Her mom is just a laundry woman. Wala siyang laban sa amin. Maybe she cheated o ginamit ang pagiging mahirap para makakuha ng simpatsya sa mga masters, kaya ibinigay sa kanya mga sagot sa quiz na to. Dagdag pa ng isa. Sinamahan pa ng isang mapanuksong tawa. Nanlumo naman si Kanday sa mga narinig. Napatungo ito. Mahigpit na hinawakan ng tropeyo sa kamay. Hindi nito maintindihan kung bakit. Kahit nananalo ito ng patas, pilit pa rin itong pinapababa at pinapagsak. Napansin naman niya ni Isay. Masakit sa kanya na makita ang anak na tila nawawalan ng gana sa sarili dahil sa masasakit na salita ng iba. Hindi niya ito kayaang bastusin sa harapan ng maraming tao. Lumapit si Isay kay Kanday at tinawakan ito sa balikat. Tsaka humarap sa mga batang nanalait. Winning isn't about where you come from. Madiin niyang sabi. Matatag ang kanyang tinig. It's about what you know and how hard you work for it. Just because my daughter isn't rich, just because I work hard for a living, doesn't mean she doesn't deserve this victory. Hindi nakaimik ang mga bata. Maging ang kanilang mga ina na siguro hindi rin inaasahan ng tweet na English niyang binitawan na para sa kanila ay hindi naman kaya ng isang labandera. Ang ibang nanonood ay nagsimula ng magbulungan. May halong pagkahiya sa inasal ng mga taga-private school. Sa halip na sumagot, inirapan lang siya ng batang babae at tinulikuran sila. Sabay lakad paalis kasama ang kanyang grupo.
Huminga ng malalim si Isay bago lumuhod sa harap ni Kanday. Anak, huwag mo silang pakinggan. Nanalo ka kasi matalino ka at nagsumikap ka. You deserve this. Dahan-dahan tumingin si Kanday sa ina. Mama, am I really good enough? Hinaplos ni Isay ang pisngi ng anak at ngumiti. You are more than enough, anak. Don't ever let anyone tell you otherwise. Sa saglit na iyon, unti-unting bumabalik ang sigla sa mga mata ni Kanday. Humigpit ang hawak nito sa tropeo at tumango. Opo, Mama. Naniniwala po ako nanalo ako kasi pinagsikapan ko tong makamit. Hindi naman mapigilan na tumulo ang luha ni Isay. Ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamalaki sa anak niyang matapang at matalino. Matapos ang matagumpay na pagkapanalo ni Kanday, nagpatuloy ang pagsali nito sa iba pang kompetisyon. Sa bawat laban, ipinakita nito ang angking husay at talino. At hindi nagtagal, muli itong itinanghal na kampyon. Habang yakap-yakap ni Isay ang anak matapos ang panibagong panalo, lumapit sa kanilang isa sa mga guro ni Kanday, dala ang isang sobre. Congratulations, Kanday! Masayang bati nito habang nakangiti ng malawak at puno rin ng pagmamalaki. Because of your impressive performance, you've been chosen to represent our school in the upcoming national competition. And guess what? This time, it will be televised. Napanganga naman si Kanday sa gulat. Sa TV po? Lahat po'y mapapanood iyon? Tumango ang guro. Yes, nak. The whole country will see how brilliant you are. Halos hindi makapaniwala si Kanday, pero mas lalo pang naging proud sa anak niya. Ang isa lamang simpleng bata mula sa pampublikong paaralan, ngayon ay ipapalabas na sa telebisyon dahil sa talino at galing. Naluha si Isay sa labis na tuwa at pagmamalaki sa anak. Mahigpit niyang niyakap si Kanday at hinaplos ang buhok nito. Anak, napakagaling mo. I'm so proud of you. Dahan-dahan namang umiti si Kanday. May bahagyang kaba sa dibdib pero higit doon ang saya at determinasyon. Mama, gagawin ko po lahat. Gagalingin ko pa po lalo. I'll make you proud. Proud na ako sa'yo, anak. Sagot ni Isay. Pinupunasan ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sa kanilang paligid ay palakpakan at pagbati naman ang umaalingaw-ngaw. Ang simpleng batang minsang inalapusta ng iba, ngayon ay may pagkakataong ipakita sa buong bansa ang kanyang tunay na halaga. Sa mga sumunod na araw, naging mas abala si Isay. Doble kayod siya sa paglalaba at pagtanggap ng kahit anong extra na trabaho para sa nalalapit na kompetisyon ni Kanday. Alam niyang malaking oportunidad ito para sa anak niya, kaya ginawa niya ang lahat para masigurong handa ito. Mula sa mga gamit sa eskwela hanggang sa pamasahe at pagkain para sa araw ng laban. Kahit pagod na siya, hindi siya tumitigil. Madalas na siyang hinihingal habang naglalaba. Nanginginig ang kamay sa pagod, pero pinipilit niyang huwag ipakita kay Kanday. Tuwing uuwi siya, pilit siyang humingiti at nagpapakita na masigla. Isang gabi, pagod na pagod siyang dumating sa bahay. Ramdam niya ang sakit ng katawan at bigat ng ulo. Pero nang makita niya si Kanday na masigasig na nag-aaral, napawi ang pagod niya. Kahit sandali. Mama, tingnan mo po. Nakabisado ko na po mga capitals. Masiglang sabi ni Kanday, sabay lapit sa kanya. Pinilit ni Isay na ngumiti. Talaga anak, ang galing mo naman. Proud na proud talaga ako sa'yo lagi. Niyakap siya ni Kanday ng mahigpit. Salamat po, Mama. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa'yo. Habang yakap siya ng anak, pilit niyang ikinubli ang panghihina ng katawan niya. Hindi niya gustong mag-alala si Kanday. Kahit nahihirapan siya, iniisip niyang kakayanin niya ito. Para sa anak niya. Para sa pangarap ni Kanday. Hindi siya pwedeng huminto. Sa patuloy na pagsisikap ni Isay, halos hindi niya na namalayan ang paglipas ng oras. Minsan, hindi na siya kumakain sa tamang oras at madalas siyang nagpupuyat sa paglalaba para kumita ng dagdag na pera. Isang araw, habang nasa trabaho siya, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Naging malabo ang kanyang paningin at parang umiikot ang buong paligid.
Pilit niyang pinipigilan ang sarili, pero bago pa niya namalayan, bumagsak na siya sa lupa. "Isay!" sigaw ng isa sa kanyang mga kasamahan. Agad siyang nilapitan ng mga ito, itinayo at dinala sa lilim. Nang magising siya ay napapalibutan na siya ng nag-aalala na kasamahan. "Buti na lang at agad ka namin nakita. Baka kung napano ka na," sabi ng isa. "Isay, sobra mo pinapagod ang sarili mo kaya ka nagkakasakit. Halos hindi ka na nagpapahinga. Kailangan mo ring magpahinga baka kung mapano ka na," pakiusap naman ng isa pa. Ngunit marahan lamang na umiling si Isay. "Hindi pwede. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko ng pera para sa kompetisyon ng anak ko." Napatingin sa kanya ang mga kasama niya. Kita sa kanilang mga mata ang awa at pag-aalala. Alam nilang mahal na mahal ni Isay ang anak niya, pero nakikita rin nila kung paano niyang sinasakripisyo ang sarili niyang kalusugan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng isa sa kanila. "Isay, paano mo matutulungan si Kanday kung ikaw mismo ang bumabagsak? Hindi ka niya gustong makita sa ganitong kalagayan." Sandaling natigilan si Isay pero sa huli, pinilit niyang ngumiti. "Kaya ko pa. Para kay Kanday. Kakayanin ko." Napailing na lang ang kasama niya. Alam naman nilang kahit anong sabihin nila, hindi magpapahinga si Isay. Tahimik nilang pinagmasdan ng kaibigan na kahit pagod at mahina, pilit pa ring lumalaban para sa anak. Sa kabilang banda naman, sa isang dimly lit na opisina na may modernong disenyo, nakaupo si Gray Landesa sa kanyang leather na upuan. Ang kanyang daliri ay bahagyang tumatama sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk, habang ang kanyang titig ay nakatuon sa dalawang lalaking nasa harapan niya. Ang mga investigators na hinire niya para sa isang misyon. "Did you find anything?" Seryosong tanong niya dito. Nagpalitan ng tingin ng dalawang lalaki bago dahan-dahang umiling ang isa. "No, sir. We've searched every possible place but there's still no sign of her." Nanigas ang panga ni Gray. Napakuyom ang kanyang kamao. Ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili. "That woman didn't just vanish into thin air. You're telling me that after all this time you still have nothing?" Ang malamig niyang boses ay may halong banta. Napailing ang pangalawang lalaki. Halatang kinakabahan sa titig ni Gray. "We're doing everything we can, Mr. Landesa. We've traced old records, asked around discreetly but no one seems to know where she went. It's as if she never existed." Mabigat na huminga si Gray. Pinisil ang sentido. Halatang iritado na. Ilang taon na siyang naghahanap. Nagbuhos ng oras, pagod at salapi pero ni anino ng babaeng mahal niya ay hindi niya makita. Matapos ang ilang saglit na pananahimik, nagsalita siya. Puno ng utos ang tinig. "Keep looking. I don't care how long it takes or how much money it costs. Find her." Mabilis na tumango ang dalawa. "Yes, sir." Nang lumabas ang kanyang mga tauhan ay bahagyang sumandal si Gray sa kanyang upuan, nakatitig sa kisame. Nagsisikip ang kanyang dibdib sa mga tanong na wala pa ring sagot. Mahina siyang bumulong. Halos hindi naman marinig. "Where are you?" Ang mga mata niya ay puno ng pangungulila para sa babaeng minamahal na matagal niya nang hindi nakikita. Ano man ang mangyari, hahanapin niya ito. Hindi hahayaan ni Gray na hindi niya muling makita at makasama ang mahal niya. Kahit gaano pang katagal, kahit ilang milyon pang kailangang maubos para pangbayad sa mga binayaran niyang paghahanap, hindi siya titigil. "Sir?" Nag-aalangan ng boses ng sekretary niyang pumasok sa loob ng opisina. "What is it?" Malamig niyang tanong. "Ipapaalala ko lang po na may dinner po kayo ngayon sa bahay ng magulang ninyo. Binilin po nila na hindi raw po pwede na hindi ulit kayo pumunta dahil hindi na raw po kayo pumunta last week." Malalim naman siyang nagbuntong hininga. "Wala ba akong schedule ngayon?" "Wala po, sir." Kung gano'n ay wala pa siyang dahilan para hindi sumipot sa dinner na yon. "Okay, I'll come." "Thank you." Tumango naman ang sekretary niya at nagpaalam ng umalis.
Sa isang marangyang tahanan puno ng ingay at tawanan ng malaking dining hall kung saan nagtipon-tipon ng pamilya Landeza para sa isang espesyal na pagtitipon. Sa gitna ng kasiyahan, nakaupo lamang si Grace sa isang sulok. Hawak ang baso ng alak habang tahimik na pinagmamasdan ang kanyang mga kamag-anak na masayang nagkakwentuhan. Hindi nagtagal, lumapit sa kanyang isa sa kanyang mga tiyahin, si Tita Amelia, na may matamis ngunit mapanuring ngiti. Gray, iho, kailan ka ba mag-aasawa? Hindi ka na bumabata. Kami naiinip na kung kailan na magiging kasal mo. Halos lahat ng pinsan mo ay naikasal na at may mga pamilya na. Ikaw na lang ang wala. Sayang naman ang kagwapuhan mo niyan at ang yaman mo kung magpapakatandang binata ka. Napabuntong hininga siya at tipid ng umiti. Paulit-ulit na lang kasi ang tanong na iyon sa kanya. Naiinis na siya. Sa tuwing nakikita siya ng mga ito, iyon na lang laging tinatanong sa kanya. Tita, you ask me the same question every time. Sumingit naman ang isa pang tiyahin, si Tita Linda habang natatawa. Because we're worried about you, Gray. Masyado kang seryoso sa trabaho. You need someone in your life, a wife, children. Hindi mo naman pwedeng pakasalan ng trabaho mo. Nagpalitan ng tingin ng mga tiyahin niya at saka muling nagsalita si Tita Amelia. Mas seryoso na ngayon. Ano ba talagang hinihintay mo, iho? Kung may mahal ka man noon, baka oras na para kalimutan siya. It's been years, Gray. Maybe she's never coming back. Nanatiling tahimik si Gray. Mahigpit niyang hinawakan ang baso niya, tsaka tumingin sa kanyang tiyahin. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. But I can't forget her, Tita. I'm not looking for someone else because I don't want anyone else. I will wait for her, no matter how long it takes. Nagkatinginan ng mga tiyahin niya. Halatang hindi sang-ayon sa kanyang paniniwala, pero alam na lang wala silang magagawa. Napailing na lang si Tita Linda at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Iho, I just hope you won't waste your whole life waiting for someone who might never return. Nginitian lang sila ni Gray bago muling tinungga ang alak sa kanyang baso. Hindi nila naiintindihan. Hindi ito tungkol sa paghihintay. Tungkol ito sa paniniwala. At hanggat hindi niya nakikita ang sagot, hindi siya susuko. Ewan ko ba sa anak namin na yan? Ilang beses na naming sinabi sa kanya na huwag na siyang magsasaya ng panahon para sa babaeng hinihintay niyang bumalik. Pero sadyang ayaw niyang makinig sa amin. Singit naman ang ina ni Grace sabay iling. Ni hindi nga siya sigurado kung magiging worth it bang paghihintay niya dahil hindi niya naman alam kung may pamilya na bang babaeng yon at siya na lang tong umaasa sa wala. Nako iho, makinig ka sa mga magulang mo, baka sa huli ikaw ang masaktan. Sabi naman ng tita niya. Hindi na lamang sumagot si Grace sa kanila dahil kung sasagot pa siya, mas lalo nang hahaba ang usapan at mas lalong hindi siya lulubayan ng mga ito. Sa isang mamahaling restaurant na sinabi ng magulang niya na puntahan niya, nag-iisa si Grace sa isang pribadong table. Walang kaalam-alam sa panibagong plano ng kanyang mga magulang. Nasa harap niya ang isang baso ng wine. Hindi niya rin maintindihan kung bakit siya nandito. Naiinip na siyang mag-antay sa pagdating ng mga magulang niya na hanggang ngayon ay wala man lang text para sa kanya. Sinabihan lang siya ng kanyang ina na may kailangan na pag-usapan kaya nandito siya. Pero mukhang hindi siya sisiputin ng mga ito. Maya-maya, isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Mahaba ang buhok nito, maayos ang pananamit, at halatang mula sa isang mayamang pamilya. Ngumiti ito sa kanya ng matamis bago naupo sa tapat niya. Gray, right? I'm Alyssa. Your parents told me so much about you. Napakunot na agad siya at napalingon sa paligid. Sa kanya lang napagtanto ang ginawa ng kanyang mga magulang. Isa na namang blind date. Napabuntong hininga siya at bahagyang ngumiti, pero halata sa kanyang ekspresyon ang kawalan ng interes. Mamigas, my parents set this up. Tumawa si Alyssa at umiling. Don't be too mad at them, they just want what's best for you. Hindi na sumagot si Gray. Kinuha niya ang kanyang wine at tinungga ito. Habang si Alyssa naman ay naupo sa harapan niya at nagpatuloy sa pagsasalita. You know, I think we'd actually get along well. I'm in business just like you. Maybe we can... Alyssa,
Putol agad ni Gray. Mahina pero puno ng diin ang kanyang tinig. I don't want to waste your time, so I will be honest. I am not interested in dating anyone. My parents may want me to move on, but I'm still waiting for someone. Napakurap si Alisa. Halatang nagulat sa sinabi niya. Waiting? For who? Umiling lang si Gray tsaka tumayo. For someone who mean everything to me. At hindi na siya lumingon pa. Iniwan niya si Alisa sa lamesa at lumabas na ng restaurant. Hindi niya alam kung kailan titigil ang kanyang pamilya sa pagpilit sa kanya. Pero isa lang ang sigurado. Wala siyang balak na talikuran ng taong hinihintay niya. Pag-uwi ni Grace sa kanilang bahay, agad siyang pumasok sa loob. Hindi man lang bumate sa mga magulang niyang nasa sala. Nagngingit-ngit siya sa galit. At hindi niya na kayang kimkimin pa. Why do you keep on doing this? Malakas niyang sabi habang nakatayo sa harapan ng kanyang mga magulang. You set me up again without my consent? How many times do I have to tell you that I don't want this? Nilingon siya ng kanyang ina. Halatang asar na rin. Gray! When will you stop wasting your time? Napabuntong hininga ito at umiling. You're waiting for someone who's never coming back. You're being foolish. You don't understand, sigaw ni Gray. You never did. Sumbat naman ng kanyang ama. Mabigat ang tinig. Enough, Gray. We're only doing what's best for you. You're our son. And we can't just stand by and watch you ruin your life waiting for someone who abandoned you? Napakuyong ang mga kamao ni Gray. Ramdam niya ang galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Tumawa siya ng mapakla bago mapailin. You think she abandoned me? Inangat niyang tingin sa kanyang mga magulang na puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. If it weren't for you, if it weren't for what you did, she never would have left me in the first place. Natahimik ang kanyang mga magulang. Nagdilim naman ang mukha ng kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. You pushed her away? Patuloy ni Gray. Ramdam sa kanyang tinig ang sakit na matagal niya nang kinikimkim. And now you expect me to just forget her? To move on like she never meant anything to me? Wala siyang natanggap na sagot. Sa huli, matigas na lang siya na tumingin sa mga ito bago tumalikod. Stop interfering with my life. I'll never love anyone else the way I loved her. At tuluyan na nga siyang umalis. Iniwan ang kanyang mga magulang sa katahimikan. Pagpasok ni Gray sa kanyang silid, dumiretso siya sa balcony. Tahimik siya nakatayo roon. Nakatingin sa malayo habang nilalaro ang baso ng alak sa kanyang kamay. Malalim ang kanyang iniisip. At hindi niya na namalayang bumibigat na naman ang kanyang dibdib sa pangungulila. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Agad niya itong kinuha at sinagot ang tawag. Sir, we have an update. Sabi ng nasa kabilang linya. We've gathered some more information about the woman you're looking for, and we're getting closer. Napapikit si Gray, pinigilan ng sarili na umasa ng husto. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Matigas ang tinig. Don't stop until you find her. Understood, sir. Matapos ang tawag, mabigit niyang binaba ang cellphone sa lamesa. Napatingin siya sa screen nito at agad na nanikip ang kanyang dibdib nang makita ang wallpaper niya. Isang lumang litrato ni Isay. Nakangiti, hawak ang isang maliit na bulaklak. Dahan-dahan niyang hinaplos ang screen ng cellphone. Tinitigan ang mukha ng babaeng matagal niya nang hinahanap. Where are you, Isay? Mahina niyang bulong. Ramdam ang sakit sa kanyang tinig. Do you even remember me? Habang patuloy siyang nakatingin sa larawan, hindi niya maiwasang maalala ang lahat ng sandali nilang magkasama. Ilang taon nang lumipas pero hindi nagbago ang nararamdaman niya. Siya lang talaga. Si Isay lang ang babaeng mamahalin niya at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito muling natatagpuan. Bumalik sa isipan niya ang mga pangako nila noon ni Isay. Ang pangarap nila na isang masayang pamilya na naudlot dahil kailangan niyang umalis para sa pangarap niya
at mas malaki pang oportunidad. Yun nga lang, nalaman niya na dahil sa mga magulang niya at maging mga kamag-anak niya na hindi rin sang-ayon sa relasyon nilang dalawa, ay tuluyan nang lumayo si Isay at pinutol nito ang koneksyon sa kanya. Magmula noon ay hindi na siya tumigil hanapin ang babaeng mahal niya para lang makasama itong muli. Wala siyang pakialam kung tunay man ang sinasabi ng mga magulang niya na nagsasayang lamang siya ng oras at baka sa huli ay siya na lamang ang tanging umaasa. Hindi niya naman sinasarang isipan niya sa mga posibilidad na baka may sarili ng pamilya si Isay, na baka'y masaya na ito sa piling ng iba, dahil kung sakali man, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makita itong muli. Lumipas ang ilang linggo at nanatiling wala pa ring update sa pinapahanap niya. Nakaupo siya ngayon sa kanyang swivel chair, seryosong binabasa ang ilang mahalagang papeles sa harapan niya habang tumutunog ang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tahimik ang buong opisina, tanging ang mahina at malamyang tunog ng air conditioner at ballpen na kanina niya pang pinipindot ang naririnig. Biglang may kumatok sa pinto. Tumigil siya sa ginagawa at nilipat ang tingin sa kanyang secretary na sumilip mula sa siwang ng pinto. "Sir, your men are outside. They said they have an important information for you." Nabuhay ang mata ni Gray. Agad niyang iniwan ang hawak na ballpen at tumayo mula sa kanyang kinauupuan. "Let them in," maikli niyang sagot. Mabilis naman na pumasok ang dalawang tauhan niya. Bitbit ang isang makapal na folder, baka sa mukha ng mga ito ang kaseryosohan. Tila ba mabigat ang impormasyong dala nila. Isa sa kanila ang lumapit at inilapag ang folder sa mesa ni Gray. "Sir, we finally have everything you need." Halos marinig ni Gray ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Parang may bumubugso na bagong pag-asa sa loob niya. Pero kasabay nito ay kaba. Ano nga bang malalaman niya sa mga susunod na sandali? Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at agad niyang nakita ang pangalan ni Isay sa unang pahina. Binasa niya ang bawat detalye ng mabuti habang patuloy na nagsasalita ang kanyang tauhan. "She's living a simple life, sir. Mahirap lang siya. Nagtatrabaho bilang isang labandera at may iba't iba siyang racket para matustusan ang pangangailangan niya at ng anak niya." Biglang natigil si Gray. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin mula sa papel. "Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Mary Jean Logmao from Altoona, Pennsylvania, USA, Aida Silvestre from Saudi, at Lilibeth Celis. Maraming salamat sa pakikinig. "Anak?" tanong niya. Bakas ang gulat at hindi makapaniwala ang kanyang boses. Nagkatinginan ng dalawang lalaki bago muling magsalita ang isa sa kanila. "Yes, sir. She has a 7-year-old daughter. Pero wala siyang asawa. She's a single mother." Napahigpit ang hawak ni Gray sa folder. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa papel na parang hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga kamay. His mind went blank for a moment. A single mother? Isay has a child? Para bang may bumagsak na bomba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Gulat, lungkot o panghihinayang. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang ang daming tanong ang biglang sumiksik sa isipan niya. Kanino ang bata? Sino ang ama? Bakit wala siyang asawa? Ngunit higit sa lahat, isang tanong lang ang paulit-ulit na sumisigaw sa isip niya. Bakit ito lumayo? Matapos ang ilang segundong katahimikan, bumuntong hininga si Gray at muling itinakip ang folder. "Is there anything else?" tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "That's all for now, sir. But if you want, we can dig deeper." Tahimik na tumango si Gray. "Keep looking.
I want to know everything about her life. Every single detail. Understood, sir. Nang lumabas ang mga tauhan niya ay napaupo si Gray sa kanyang upuan. His hands ran through his hair, frustration and longing mixing inside him. Bumalik sa alaala niya nang sila pa ni Isay at kung paano nilang binuo ang pangarap na isang masayang pamilya kasama ang mga magiging anak nila. Ang sabi nila noon ay sabay nilang aalagaan ang kanilang mga magiging anak na palalakihin nila ito ng maayos at busog sa pagmamahal. Isay, you have a child? And I wasn't there. Hindi niya alam kung paano niya itong haharapin. Pero isa lang ang sigurado siya ngayon. Iyon ay hindi niya nahahayaan pang mawala muli sa kanya si Isay. Masaya si Gray na sa wakas ay alam niya na kung nasaan si Isay. Sa wakas, matapos ang ilang taon makikita niya na ito. Ganon pa man ay tuloy pa rin ang paghahanap niya ng iba pang mga impormasyon. Tahimik siya nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang isang kamay ay nakapatong sa mesa habang ang isa ay hawak ang isang larawan. Isa ito sa mga larawan na ipinadala ng kanyang tauhan. Larawan ni Isay at ang anak nitong babae. Sa unang tingin pa lang, hindi niya naitago ang matinding emosyon na bumabalot sa kanya. His heart pounded hard against his chest. Para bang sa loob ng maraming taon na paghahanap, ngayon lang siya ulit nakahinga ng maluwag. Muli niyang iniangat ang tingin sa dalawang lalaking nakatayo sa harapan niya. You finally found them. Tumango ang isa sa mga ito. Yes, sir. We have confirmed their exact address. They live in a small rented house in a humble neighborhood. The mother works as a laundress, and the child is attending in a public school. They're living a simple but decent life. Napakuyom ang kamao ni Gray habang nakatitig sa larawan. Nakita niya si Isay sa isang candid shot nakatayo sa harap ng bahay nila. Bitbit ang isang basket ng labahan habang ang anak naman nito ay masayang nakayakap dito. Kahit sa simpleng larawan lang, ramdam niya ang pagmamahal ng mag-ina sa isa't isa. Pero kasabay ng sayang nadarama niya ay ang bigat sa kanyang dibdib. I want to see them. Mahina ngunit puno ng determinasyon ng boses niya. Nagkatinginan ng dalawang lalaki bago nagsalita ang isa sa kanila. Sir, it might not be the best idea to approach them now. We still don't know how she will react. Maybe she doesn't want to see you. Alam niya yon. Alam niyang hindi ito magiging madali. Pero paano kung hindi siya gumawa ng paraan? Baka tuluyan na siyang mawala sa buhay nila. Huminga siya ng malalim at itinabi ang larawan. I know that. I can't just show up without any preparation. But I need to make sure that I do this right. Tumango ang kanyang mga tauhan. We'll keep monitoring them, sir. We'll update you regularly. Good. Keep sending me pictures and information. I need to know everything. Pagkaalis ng mga ito, nanatili siya nakaupo. Pinagmasdan muli ang larawan ng mag-ina. Hindi niya mapigilan ang munting ngiti na lumabas sa kanyang labi. Matapos ang lahat na kahit sa picture lang, sa wakas, nakita niya na ulit ang kanyang minamahal. At kahit hindi pa niya sila maaaring puntahan ngayon, isang bagay ang siguradong hindi siya titigil. Mula nang matanggap niya ang picture na mag-ina, halos araw-araw niya na iyong tinititikan. Tulad na lamang ngayon, ang atensyon niya ay nasa larawan na naman na animo ay nawala sa isip niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang opisina ngayon. Muli siya nagbalik sa ulirat na magsalita ang isa sa kanyang mga tauhan. Sir, there's one more piece of information that we discovered. Itanaas niya ang tingin. Pinagmamasa ng lalaking nasa harapan niya. What is it? Nagkatinginan ng dalawa bago nagpatuloy ang isa. She never had a husband, a live-in partner or even a serious boyfriend since the two of you separated. But, huminto ito saglit bago nagpatuloy. The child, Kanday, is definitely her biological daughter, which means there's a high chance that you are the father. Parang biglang natigil ang mundo ni Gray. Nanlaki ang mga mata niya habang dahan-dahang sinisiksik sa isip ang sinabi nito. What did you say? Mahinang tanong niya.
pero ramdam ang bahagyang pagyanig sa kanyang tinig. Based on everything we've gathered, it's very likely, sir. We haven't confirmed it yet, but the timeline suggests that she got pregnant not long after you two separated. Given that she has not been with anyone else since then, halos hindi siya makahinga. His mind raced with possibilities, with the truth that he had never considered before. Kung tama ang kanilang impormasyon, kung tama ang kanilang hinala, si Isay ang ina ng bata. At kung wala itong ibang naging karelasyon, Kanday might be his daughter. Napahawak siya sa sentido, pilit na iniintindi ang lahat. Hindi lang basta nakita niya ulit si Isay, ngayon may posibilidad pang meron siyang anak na hindi niya kailanman nalaman. Parang biglang dumoble ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o masasabik sa bagong impormasyon na ito. "Are you sure about this?" tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango ang kanyang tauhan. "As sure as we can be, without a DNA test, sir. But based on our research, everything matches up." Tahimik siyang natigilan. Kung totoo ito, kung tunay ngang anak niya si Kanday, mas lalo siyang hindi maaaring umatras. Hindi lang si Isay ang nawala sa kanya noon, pati ang anak nila. At ngayong nahanap na siya nila, gagawin niya ang lahat para maibalik sila sa buhay niya. Samantalang ang mag-ina naman na sina Isay at Kanday ay abala lamang sa paghahanda para sa nalalapit na kompetisyon. Walang kaalam-alam na natagpuan na sila ni Gray. Walang kaalam-alam na malapit nang mabuo ang kanilang pamilya. Hanggang sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon. Nakatayo si Kanday sa gilid ng stage. Mahigpit na hawak ang medal na ID na ibinigay sa kanya bilang isa sa mga kalahok. Kita sa mukha ng bata ang kaba habang palingalinga siya sa paligid. Pinagbasta ng ibang mga batang kasali, mga nakapostura, mukhang may tiwala sa sarili, at karamihan ay mula sa mga pribadong paaralan. Napansin ni Isay ang pag-aalala na iyon sa mga mata ng anak. Lumuhod siya sa harapan ni Kanday at tinawakan ito sa magkabilang braso. "Kanday, anak, ayos ka lang ba?" Tanong niya na may banayad ng ngiti. Dahan-dahan tumango ang bata, pero kita pa rin ang pag-aalala na nakasulat sa mukha nito. "Mama, paano kung matalo ko? Paano po kung hindi pa rin sapat ang paghahanda ko?" Napangiti si Isay at tinaplos ang buhok ng anak. "Anak, alam kong sapat na ang naging paghahanda mo para dito. Nakita ko kung paano ka nagsikap sa pag-review kaya maniwala ka, kayang-kaya mo to. Alam ko rin na ito ang pangarap mo kaya tandaan mo, kahit anong mangyari, kahit ano pang kalabasan, you are enough. Nakaabot ka nga sa kompetisyon na to at doon palang proud na ako sa'yo." Bumuntong hininga si Kanday, pero tila nabawasan ng kanyang kaba sa narinig mula sa ina. "Sa tingin mo po ba kaya ko po, Mama?" Tumango si Isay, walang alinlangan sa kanyang tinig. "Oo naman, naniniwala ako na kaya mo. Matapang ka, matalino, at higit sa lahat, mahal mo ang ginagawa mo. Just go out there and do your best, anak. Win or lose, you'll always be my little champion." Napangiti na rin si Kanday sa wakas at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. "Thank you, Mama. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko." Mula sa di kalayuan nakamasid si Cleon, ang matalik na kaibigan ni Isay, at ngumiti rin habang pinapanood ang mag-ina. "Magiging maayos lang siya, Isay. Kanday sa fighter, tulad mo." Tumango si Isay, hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak habang papunta sila sa registration area. Alam niyang mahaba pa ang laban, pero ano man ang mangyari, hindi niya iiwan ang anak niya. At higit sa lahat, alam niyang kaya ito ni Kanday. Habang naghihintay sa backstage, mas lalong lumakas ang kaba ni Kanday nang marinig ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. Well, look who we have here." Napalingon siya at napansin ng isang batang babae na may mataray na ngiti sa labi. Si Kara, ang batang natalo niya noong nakaraang kompetisyon.
Nakataas ang isang kilay nito at nakapamewang habang nakatingin ng may halong pang-iinsulto kay Kanday. Ikaw na naman, nagtataka na sabi ni Kanday. Lumapit si Kara at tumayo sa harapan niya. Bahagyang nakayuko para titigan siya ng diretso sa mata. I hope you don't think you got lucky the last time. This time, I'm going to make sure you lose. Bahagyang nagdadalawang isip si Kanday kung sasagot ba o hindi. Pero hindi niya gustong patulan ang pananakot ng kalaban. I'll just do my best, like always. Sagot niya ng may mahinahon na boses. Ngunit natawa lamang si Kara, isang malakas at mapanuyang tawa. Huh, your best won't be enough, public school girl. This is the big league now, and I'm not letting someone like you embarrass me again. No matter what happened, I will win this time. Nakita ni Isay ang eksena at agad na lumapit sa anak. Anak, may problema ba? Tanong niya na napansin agad ang pag-aalala na nakapintas sa mukha ng anak niya. Ah, wala naman po, Mama. Sagot ni Kanday, pero hindi niya na itago ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Nagpatuloy sa paglalakad si Kara, palayo. Pero bago siya tuluyang lumayo, lumingon pa siya saglit kay Kanday at sinabing, See you on stage, loser. Nagpanting ang tenga ni Isay sa narinig, pero pinigilan niya ang sarili na patulan ng bata. Sa halip, lumuhod siya sa harapan ni Kanday at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Anak, makinig ka sa akin. Don't let her words get to you. You're here because you worked hard for this. Hindi mo kailangan na patunayan ang sarili mo sa kanya, okay? Tumango si Kanday. Bagamat ramdam pa rin niya ang tensyon. Alam ko po, Mama. But she's really determined to beat me. Hinaplos ni Isay ang pisina anak at ngumiti. Then let her try. Just remember this is your dream, not hers. Ginagawa mo to para sa sarili mo. Not to prove anything to anyone. Huminga ng malalim si Kanday at ngumiti ng bahagya. Okay, Mama. Hindi ko po hahayaan na matakot niya ako. That's my girl. Sabi ni Isay bago siya niyakap ng mahigpit ng anak niya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Pero isa lang ang sigurado. Hindi niya hahayaang maapektuhan ng anak niya ng masasakit na salita ng iba. Nagumpisa na ang first round ng kompetisyon. Sa malawak na auditorium, ang bawat eskwelahan ay may kani-kanilang mga kinatawan. At ang mga estudyanteng kalahok ay nakaupo sa harap ng kanilang buzzer. Sa gitna ng stage, nakatayo ang host habang hawak ang isang card kung saan nakasulat ang mga katanungan. Sa likuran ng audience, nakaupo si Isay. Kinakabahan ngunit puno ng pagmamalaki para sa anak niya. Alam niyang pinaghirapan ito ni Kanday, kaya kahit may kaba, buo ang tiwala niya dito. Welcome to the first round of the National Quiz Championship. Our contestants are the brightest young minds from different schools across the country. Are you all ready? Sigaw ng host. Nagpalakpakan ng audience habang ang mga kalahok kabilang si Kanday ay tumango bilang sagot. All right, first question. Lumabas ang unang tanong sa malaking screen sa harap ng stage. What is the largest organ in the human body? Mabilis na pinindot ni Kanday ang buzzer bago pa makapag-react ang iba. Yes, contestant number 4, sabi ng host at tinukoy siya. Tumayo si Kanday at sumagot ng buong kumpiyansa. The skin. That is correct! Nagpalakpakan ng audience at kitang tuwa sa mukha ni Isay. Samantala si Kara naman na nakaupo sa kabilang panig ng stage ay pasimpleng napairap at ngumuso. Halatang hindi natuwa na si Kanday ang unang nakakuha ng puntos. Next question. What is the capital city of Canada? Muling pinindot ni Kanday ang buzzer. Alas kasabay ni Kara. Contestant number 7, go ahead. Sabi ng host, tinutukoy si Kara. Ngumiti naman si Kara na may kumpiyansa. Toronto! Sagot niya. Nagpalitan ng tingin ng mga horado bago bumaling sa host. I am sorry but that is incorrect. Biglang napasimangot si Kara.
Halatang hindi matanggap ang pagkakamali. Contestant number 4, your turn. Tumayo ulit si Kanday at walang pag-aalinlangan na sinabi, Ottawa? Correct! Muli nagpalakpakan ng mga audience. Isang lalong matalim na tingin ang ibinigay ni Kara kay Kanday. Ngunit hindi ito natinag. Sa halip ay nag-focus lang siya sa laban. Nagpatuloy ang first round at kitang-kita ang husay ni Kanday. Halos lahat ng sagot niya ay tama at mabilis siyang nakaipon ng puntos. Tuwing siyang tinatawag ng host, hindi lang niya sinasagot ang tanong kundi nagbibigay rin ng maikli ngunit matalinong paliwanag. Isang bagay na lalo pang nagpakita ng kanyang kakayahan. Habang nagdadagdag siya ng puntos, si Kara naman ay lalong naiinis. Sa bawat beses na makuha ni Kanday ang tamang sagot, mas lalong lumalalim ang iritasyon sa mukha ng batang taga-private school. Hindi nito matanggap na naungusan siya nito sa harap ng maraming tao. Nang matapos ang first round, inanunsyo ang top scorers. Leading the competition so far with the highest score is contestant number 4, Kanday Gracia. Malakas ang palakpakan sumunod at si Isay ay halos maluha sa tuwa. Samantalang si Kara ay hindi naman mapakali sa upuan. Nakatukod ang mga kamay sa mesa at nakangiwi. Habang bumababa si Kanday mula sa stage papunta sa backstage para sa break, bigla siyang hinarangan ni Kara. Enjoy your moment while it lasts, bulong ni Kara. May halong paghamon sa kanyang tono. This is just the first round. I'll make sure you don't win the next ones. Ngunit sa halip na magpatinag, ngumiti lamang si Kanday. Then I'll see you in the next round. Iniwan niya si Kara na nakatitig sa kanya. Halatang hindi makapaniwala na hindi niya ito kayang takutin. Ang laban ay malayo pa sa tapos, pero sa isang bagay ang sigurado na hindi basta-bastang papatalo si Kanday. Mas tumindi pa ang laban sa sumunod na rounds. Sa bawat tanong, ramdam ang tensyon sa pagitan ni Kanday at Kara. Para bang ang dalawa lang ang naging mas magkatunggali at ang iba ay display na lamang. Halos magkasabay silang pinindot ang buzzer. At kahit mahirap ang mga tanong, hindi na bumitaw si Kanday. Kitang-kita ang husay at dedikasyon ng bata. Pero kasabay nito, kapansin-pansin din ang kakaibang kilos ng ilang mga hurado. Nagsimula nang magduda si Kanday sa buzzer, pero hindi siya tinatawag ng host. Sa halip na siya, laging si Kara nang binibigyan ng pagkakataong sumagot, kahit halata namang nauna ang anak niya. Bakit ganon? Mahinang tanong ni Isay sa sarili habang pinipigilan ang pag-aalala. Napansin niya rin na hindi napatas ang nangyayari at batid ni Isay na alamihan ni Kanday na nagtataka namang napapatingin sa direksyon nila. Sa tingin ko'y nandaraya ng kalaban, puna ni Cleon. Hindi na nakakapagtaka. Mayaman ang mga kalaban kaya malamang kayang-kaya nila na dayain ang kompetisyon na ito kahit pa napapanood ito sa telebisyon. Sa isa pang tanong, mabilis na pinindot ni Kanday ang buzzer pero hindi siya pinansin. Contestant number 7, your answer? Nagulat naman si Kanday. Pero ako nauna. Ngunit hindi siya pinakinggan ng host. Samantala, si Kara naman ay kalmadong sumagot at tama ang sagot nito. Kaya't natagdagan na naman ang puntos nito. Sa huling bahagi ng kompetisyon, lalo pang lumala ang pandaraya. May ilang tanong na kitang-kitang mali ang sagot ni Kara pero binibigyan pa rin ito ng puntos. Samantalang si Kanday, kahit tama ang sagot, may ilang beses na hindi binigyan ng puntos sa kung anong dahilan. Habang ang final score sa iniipon, ramdam na ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Halatang mas mataas dapat ang puntos ni Kanday, ngunit sa huli, inanunsyo na si Kara ang nanalo sa kompetisyon. And the champion of this year's National Quiz Championship is contestant number 7, Kara Del Valle. Nagpalakpakan ng ilan, pero may mga narinig ding bulong-bulungan sa audience. Halatang hindi sila kumbinsido sa naging resulta. Si Kanday naman ay tahimik lamang. Alam niyang may mali, pero hindi siya umiyak. Sa halip ay tumayo siya ng maayos sa tinanggap ang kanyang pagkatalo ng buong dignidad. Lumapit si Isay sa kanya at niyakap siya. Ginawa mo ang lahat, anak. At para sa akin, ikaw ang tunay na panalo.
Napangiti naman si Kanday sa sinabi ng ina. Ayos lang po ako, Mama. Kahit hindi ako nanalo, alam ko sa sarili ko na hindi ako nandaya. At masaya ako dahil lumalaban ako ng patas. Tama yan, anak. Basta tandaan mo na kahit na anong mangyari, proud na proud pa rin ako sa'yo at nakaabot ka ng second place. O sa susunod, ikaw nang magiging champion, ha? Habang tinatawag na si Kara upang tanggapin ang award nito, masaya itong lumakad patungo sa entablado. Kitang-kita ang ngiti nito habang iniaabot ang tropeyo mula sa mga hurado. Samantala, si Kanday naman ay tahimik lang sa kanyang pwesto. Halata sa kanyang mukha ang lungkot sa naging resulta. Pero tinanggap na lang niya ang nangyari. Alam niya namang wala na silang magagawa. Nang tawagin na si Kanday upang tanggapin ang second place award, dahan-dahan itong lumakad paakyat sa entablado. Ngunit bago pa man niya maabot ang tropeyo, biglang may isang malalim at matigas na boses na pumuno sa buong studio. Close the studio! Nagulat ang lahat. Ang mga audience, hurado, at pati ng mga organizers ng kompetisyon ay napalingon sa direksyon ng boses. Sa likuran ng audience, isang matangkad at makapangyarihang presensya ang lumitaw. Si Gray Landeza, ang producer. Mabilis na bumukas ang daan para sa kanya habang naglalakad siya palapit sa entablado. Ang kilalang producer at multi-billionaire na madalas mapanood sa TV at makitang kasama ng ilan pang mayayaman at sikat ay naroon. At halatang may mahalagang anunsyo itong sasabihin. I found my daughter. Nagtagpo ang tingin na Gray at Kanday. Ang batang babae ay naguguluhan. Hindi alam kung anong ibig sabihin ng sinabi ng lalaki. Si Isay naman ay nasa audience ay namutla. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras ng sandaling yon. Napuno ng bulong-bulungan ng studio. Ano daw? Anak niya ang batang yan? Si Gray Landeza? Yung sikat na producer? Anong ibig niyang sabihin? Nanatiling tahimik si Kanday sa gitna ng entablado. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Gulat, takot o pagtataka. Ang buong lugar ay puno ng bulungan at usapan. Ngunit para sa kanya, ang lahat ay tila bumagal. I found my daughter. Umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ni Kanday ang sinabi ng lalaki. Sino ito? At bakit nito sinabi yon? At bago pa niya maunawaan ang lahat, bigla na lang siyang nilapitan ng estrangherong lalaki. Hindi siya nakagalaw, parang napako siya sa kinatatayuan. Paglapit ng lalaki, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Bigla siyang niyakap nito. Mahigpit, mainit. Parang isang yakap na kahit tagal nang nawala. Anak. Nabitawan ni Kanday ang hawak niyang medalya. Hindi niya alam kung paanong tutugon. Ang init ng yakap ng lalaki, ang paraan ng pagsasalita nito, at ang emosyon sa boses nito. Lahat ay parang totoo. Sa audience, namutla pa rin si Isay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasa ng eksenang nagaganap sa entablado. Hindi siya makapaniwala. Gray, bulong ni Isay sa sarili, kasabay ng pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Sa paligid, lalo pang lumakas ang bulungan ng mga tao. Si Gray Landeza? Siya ang ama ng batang yan? Pero paano? Hindi ba't ang sabi isa lang labanderang ina ng bata? Ibig sabihin si Kanday Gracia ay isang Landeza? Hindi alam ni Kanday kung paanong ipoproseso ang lahat ng ito. Pero sa gitna ng kanyang pagkalito, unti-unting lumambot ang kanyang puso sa init ng yakap ng lalaki. Ang isang bahagi ng sarili niya ay nagtatanong, totoo ba? Siya ba talagang ama ko? Sa gitna ng entablado, mahigpit pa rin nakayakap si Gray kay Kanday. Hindi niya ito mabitawan. Parang gusto niyang punan ng lahat ng panahong nawala sa kanila. Samantalang si Kanday ay nananatili pa rin tulala. Hindi alam kung paano mag-react sa nangyayari. Dahan-dahan na umakyat si Isay ng entablado. Nanginginig ang kanyang mga kamay.
Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Napahinto si Gray nang marinig niya ang tinig nito. Gray? Dahan-dahang lumingon si Gray. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nagtagpong muli ang kanilang mga mata. Isay. Punong-puno ng emosyon ang titig ni Gray kay Isay. Halong lungkot, pangungulila, at panghihinayang. Samantalang si Isay hindi niya alam kung dapat ba siyang matutuwa o matakot sa muli nilang pagkikita. Nanginginig ang kanyang boses nang tanungin niya ito. Anong ginagawa mo dito? Paano? Napakuyom ng kamao si Gray bago siya sumagot. Ang tagal kitang hinanap. Masaya ako na natagpuan ko kayo. Napaatras si Isay. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Ngunit hindi iyon alintana ni Gray. Mas tinuon nito ang pansin kay Isay na pinipigilan ng luhang gustong pumatak. Lumingon si Isay at nakita niya na nasa kanilang mata ng lahat ng tao roon. Maging si Cleo na ngayon ay nakatayo na. May mga kamera na nakatutok sa kanila, kaya agad niyang inabot ang kamay ng anak para ilayo ito roon. Isay! Tawag ni Gray na sumunod sa kanila hanggang nasa backstage na sila. Hindi pa rin lubos akalain na matapos ang mahabang panahon, muli silang makikita ng ama ng anak niya na ngayon ay punong-puno ng pangungulila ang tingin. Mama? Mahina ang boses ni Kanday. Halata sa itsura nito ang labis na pagtataka sa nangyayari. Siya po ba talaga ang papa ko? Tiningnan ni Isay ang anak. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Sa loob ng 7 taon, itinago niya sa kanyang anak ang tunay na pagkatao ng ama nito. At ngayon nakaharap na ni Kanday ang ama, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa loob ng 7 taon, hindi man sabihin sa kanya ni Kanday, batid naman ni Isay na nangungulila rin ito sa ama. Isay, boses iyon ni Gray kaya bumaling siya dito. Tell her the truth. Kung ako man ang kanyang ama, she deserves to know the truth. Mama, totoo po bang siya ang aking ama? Puno ng kislap ang pag-asa ng mata ni Kanday. Makikita roon ang saya na sa wakas ay nakilala na nito ang ama. Mariin siyang lumunok, sabay mabagal siyang tumango. Oo, anak. Siya ang iyong ama. Kumislap ang mga mata ni Kanday. Punong-puno iyon ng kagalakan. Niyakap nito ng sobrang higpit ang ama habang paulit-ulit na sinasabi kung gaano itong kasaya na kasama na nito ang ama ngayon. Masaya po ako, Papa. Masaya po ako nandito ka na. Ako rin, anak. Nanginginig ang boses ni Gray dahil sa labis sa emosyon. Masaya akong malaman na ako ang iyong ama. Masayang-masaya ako ngayon nakasama na't nakayakap na kita. Nakatingin lamang si Isay sa mag-ama. Wala siyang magawa kundi ang panoorin ng mag-ama na ngayon lang nakita at aaminin ni Isay sa loob ng 7 taon ay ngayon niya lang nakita na ganitong kasayang anak niya. Isay, malambot na ang kanyang tinig ngayon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo tinago si Kanday? Napapikit naman si Isay. Pilit na labanan ng emosyong bumabalot sa kanya. Hindi niya akalaing darating ang araw na to. Nahaharapin niya ang taong minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak. Kasi hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, Gray. Nanginginig ang kanyang tinig. Natakot ako. Natakot akong hindi mo kami tatanggapin. Natakot akong masaktan ulit. Napabuntong hininga si Gray. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi galit ang nangibabaw, kundi pang-unawa. Kung alam mo lang, Isay, kahit kailan, hindi ko kayo tatalikuran. Kahit ang ibig sabihin na itakwil ako ng pamilya ko o kalimutan ko ang aking pangarap. Sa loob ng maliit na bahay ni Isay, tahimik ang paligid. Tanging mahinang tunog ng bentilador at ang paminsan-minsang huni ng kuliglig sa labas ang maririnig. Nasa mesa si Gray at Isay kaharap ang isa't isa. Sa kabilang kwarto, masayang naglalaro si Kanday na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kanina.
Matapos malaman ni Kanday na ama nito si Gray, ayaw na nitong lumayo pa sa ama. Kaya naman kasama nila si Gray na umuwi na tulad ni Kanday ay ayaw na ring lumayo sa kanila. Punong-puno ng emosyon ang mukha ni Gray. Matagal nitong pinagmasdan si Isay na ngayon ay tahimik lang na nakayuko. Tila iniisip ang lahat ng nangyari. Huminga ng malalim si Gray bago siya nagsalita. Isay, I know I have no right to ask for your forgiveness. But still I want to say it. I'm sorry. Napatingin si Isay sa kanya. Kita naman niya ang sensiridad sa mga mata nito. I'm sorry for everything. Muling sabi ni Gray. Mahina ngunit puno ng sakit ang tinig. For leaving. For not knowing. For not being there for you and Kanday. If only I knew. If only I had the chance to be with you both earlier. I swear I would have done everything to be by your side. Hindi agad nakapagsalita si Isay. Pinilit niyang pigilan ang luha niya. Pero hindi niya rin kaya. Mahina siyang bumuntong hininga bago nagsalita. Gray, hindi mo naman kasalanan ng lahat. May mali rin ako. Mahina niyang sagot. At siguro sadyang may mga bagay lang talagang hindi natin kontrolado. At noon hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Natakot ako, Gray. Natakot akong hanapin ka at baka hindi mo kami matanggap. Natakot ako na baka tama ang mga magulang mo at ako maging dahilan para hindi mo matupad ang lahat ng mga pangarap mo. Noong sandaling nalaman kong buntis ako kay Kanday, tinatahak mo na ang daan para sa pagtupad ng lahat ng pangarap mo kaya natakot ako. Ayoko na maging balakid kami ng anak natin. How could you think that, Isay? Pabulong niyang tanong. You and Kanday, you are the best thing that could ever happen to me. Walang silbi ang pangarap ko kung wala ka. Kung wala kayo. Nung umalis ako, umasa ako na may babalikan ako dahil yun ang pangako natin sa isa't isa. Ngunit kung alam ko lang na malalayo ka sa akin ng tuluyan, at hindi ko agad makikilala ang anak natin, na hindi ko agad malalaman na may anak tayo, handa kong iwan na talikuran ng lahat. Dahil para sa akin, walang silbi ang lahat kung wala ka. Napayuko naman si Isay. Sa totoo lang, matagal na rin siyang nangungulila kay Gray. Maraming gabi siyang nag-iisip kung ano ang maaaring nangyari kung hindi sila nagkahiwalay noon. Huminga muli ng malalim si Gray, parang sinusubukan na pigilan ang sagiling emosyon. Ngunit na magsalita siyang muli, nanginig ang kanyang boses. I don't want to ask for too much, Isay, but please, don't take her away from me. Don't take away my chance to be her father. Let me be part of her life. Napakagatlabi si Isay. Alam niyang ito ang tamang gawin. Alam niyang hindi niya kayang ipagkait kay Kanday ang karapatang makilala ang ama nito. Muli siyang tumingin kay Gray at sa wakas, tumango siya. Hindi ko ipagkakait sa'yo si Kanday, Gray. May karapatan ka bilang ama niya. Napapikit si Gray sa narinig, para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Thank you, Isay. Mahina ngunit puno ng pasasalamat ang boses niya. Thank you for giving me this chance. Tila isang malaking bigat ang nawala sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang dalawa. Hindi lamang para sa kanila, kundi para kay Kanday. Mula sa kabilang kwarto, biglang lumabas si Kanday at tumakbo papunta kay Gray. Mahigpit niya itong niyakap, parang ayaw niyang bumitaw. Napangiti si Gray at sa sandaling yon, naramdaman niyang buo na ulit ang mundo niya. Papa, hindi mo na kami iiwan, diba? Mahina ngunit puno ng pag-asa ang tanong ni Kanday. Mahigpit siyang niyakap ni Gray at hinilikan nito sa noo. Never, my princess. Never again. Mula nang muling nagtagpo sina Isay at Gray, halos araw-araw nang dumadalaw ang lalaki sa bahay nila. Madalas itong may dalang mga bulaklak para kay Isay. Laging sariwa, mababango at may kasamang maliit na sulat na may simpleng, "For you, Isay." Para kay Kanday naman, hindi ito pumapalya sa pagbibigay ng pasalubong.
Laruan, damit at minsan pa nga'y mga imported na chocolates. Tuwing darating si Gray, parang nagbabago ang buong bahay nila. Laging masaya si Kanday at para bang lumalambot din ang puso ni Isay sa presensya nito. At hindi rin lingid sa kaalaman ni Isay na tila ayaw umalis si Gray tuwing nasa bahay nila ito. Kahit patapos na ang dinner o wala ng dahilan para manatili, hindi agad ito umaalis. Baka gusto mo magkape muna. Minsan pabiro pang sabi ni Isay, pero tila sineryoso ni Gray. Kung ang ibig sabihin yan ay makakapiling pa kita ng mas matagal, why not? Sagot naman ito, sabay kindat sa kanya. Dahilan para mapailing na lamang si Isay habang lihim na napapangiti. Sa kabilang banda, hindi rin lingid sa mga kapitbahay ni Isay ang madalas na pagpunta ni Gray sa kanila. Sa tuwing makikita nilang bumababa ito mula sa mamahaling sasakyan, hindi maiwasang magbulungan ng mga ito. Siya pala yung tatay ni Kanday. Ang gwapo naman, parang artista. At hindi lang basta gwapo, girl. Sobrang yaman din, producer daw yan. Grabe, Isay ah. Jackpot ka na, hindi mo pa sinagot agad. Ewan ko ba kay Isay, kung ako yan, matagal ko nang sinagot. Sa tuwing maririnig ito ni Isay, napapailing na lang siya. Pero hindi niya maikakaila na minsan may kung anong kilig siyang nararamdaman sa ideyang iyon. Isang gabi habang nagkukulitan sina Kanday at Gray sa loob ng bahay, may kumatok sa pintuan. Binuksan ito ni Isay at bumungad si Cleon. May dalang isang supot ng prutas. Cleon, pasok ka! Masayang bati ni Isay. Pumasok si Cleon sa loob at napansin agad si Gray. Saglit siyang natigilan pero agad ding umiti. Oh, may bisita ka pala, sabi ni Cleo na nakatingin kay Gray. Tumayo si Gray mula sa kinauupuan at inayos ang kwelyo ng kanyang coat. Tila nag-ayos ang sarili. Kita sa mga mata nito ang bahagyang pagsusuri kay Cleon bago siya naglahad ng kamay. Gray Landeza, Kanday's father. Nagkamayan sila ni Cleon. Cleon, sa likod ng mga mata ni Gray may bahagyang pagdududa. Napansin ito ni Isay kaya agad siya nagsalita. Oo nga pala Gray, kaibigan ko si Cleon. Matagal na. Bahagya namang tumango si Gray pero sa kaloob-looban niya, may kung anong hindi niya gusto. Para bang may kung anong init na bumalot sa dibdib niya nang marinig niyang kaibigan si Cleon ni Isay. Habang nag-uusap sila, palaging lumalabas ang natural na pagiging malapit na Cleon at Isay. May mga inside jokes sila na hindi alam ni Gray at minsan pa'y nagbibiruan sila tungkol sa nakaraan nilang pinagsamahan. Ramdaman naman ni Gray ang hindi maipaliwanag na pagsiselos. Just a friend? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasa ng dalawa. Habang patuloy ang usapan, hindi maiwasan ni Gray na mapansin kung paano nakangiti si Isay kay Cleon. Napansin naman ito ni Kanda, tila ba pansin din ang kakaibang reaksyon ng ama niya. Papa, okay ka lang? Tanong ni Kanday habang nakatingin sa kanya. Bagyang umiti si Gray at hinaplos ang buhok ng anak. Of course, princess, I'm just observing. Ngunit sa loob niya, alam niyang may bagong tanong siyang gustong masagot. Kung gaano bang kalapit si Cleon kay Isay at kung paano niyang titiyakin na siya lang may puwang sa puso ng mag-ina niya. Maagang pumunta si Isay sa gripo para maglaban ng mga damit ng kanyang mga suki. Kahit na pagod, hindi niya ito iniinda. Kailangan niya pa rin na magtrabaho para kay Kanday. Habang abala siya sa pagkukusot ng damit, may biglang humintong mamahaling sasakyan sa di kalayuan. Napahinto ang ilan sa mga tao roon at napatingin ng bumaba ang isang pamilyar na lalaking gwapo, matangkad at matikas ang tindig. Si Gray. Mama! Masayang tawag ni Kanday habang mabilis na tumatakbo papunta kay Isay. Napititi si Isay at agad na pinunasan ng basang kamay bago salubungin ng anak. Kasunod nito ay lumapit din si Gray at tumayo sa tabi niya. We came to pick you up. May bahagyang ngiti sa labi ni Gray. Ano? Susunduin niyo ako? Pero malapit lang naman ang bahay ah. Tumingin si Gray sa mga dala nitong plastic na mga damit at balde ng tubig. Let me help you with that. Agad niyang kinuha ang isang plastic ng damit mula kay Isay. Pero bago pa ito tuluyang madala ng lalaki,
may isang matandang babae roon sa gripo na agad silang inasar. Hala Isay, swerte mo naman. May gwapo't mayaman na nobyo na tagabuhat pa ng labada. Nagkatinginan ng iba pang naglalaba at nagbulungan. Oo nga, abay parang teleserye ah. Uy, ang sweet naman. Naramdaman ni Isay ang pamumula ng kanyang pisngi at mabilis na kinuha ang plastic ng damit mula kay Gray. Nako, huwag mo na tong buhatin, kaya ko na to. Pero imbes na makinig, kinuha ulit ito ni Gray at seryosong tumingin sa kanya. I said let me help you, ayoko mapagod ka pa. Sus Isay, pumayag ka na. Ngayon na nandito na si Sir Gray, hayaan mo naman ang sarili mo na magbuhay prinsesa dahil puro dusa trabaho ka noon. Wika ng isa pa. Nagsalita si Gray. Thank you for always looking after her and our daughter. I promise I'll treat them like queen and princess. Ala Isay, pakasalan mo na yan. Sigaw ng isa pa nilang kasama. Dahilan para lalo mapayuko si Isay sa hiya. Samantalang si Gray naman tila ba natutuwa sa mga naririnig niya. Well, that doesn't sound like a bad idea. Pabirong sabi pa nito, na lalong nagpakinig sa mga naroon. Pagka-uwi nila, habang nag-aayos si Isay ng mga nilabahang damit, umupo si Gray sa sofa at seryosong tumingin sa kanya. Isay, panimula nito. You don't have to work anymore. Now that I'm here, let me take care of you and Kanday. Napahinto si Isay sa ginagawa at nilingon nito. Gray, hindi mo responsibilidad ang buhay namin. Hindi kita kailangang abalahin. It's not an obligation, Isay. It's something that I want to do. Tumango si Gray at lumapit sa kanya. For all those years, I wasn't there. Let me make it up to you. Napabuntong hininga si Isay. Gray, hindi mo naman kailangang suklian. Ang mahalaga sa akin, nandito ka para kay Kanday. And for you, dagdag ni Gray, dahilan para sa daling manahimik si Isay. May bahagi ng puso niyang gustong tanggapin ang inaalok ni Gray. Pero sa tagal niyang nasanay na nagsusumikap na mag-isa, mahirap para sa kanya bigla na lang umasa sa iba. Please, Isay. Muling sabi ni Gray hawak ang kamay niya. You don't have to carry everything alone anymore. Tahimik lang siyang tumingin dito. Sa wakas, naririto na ang lalaking minsan niyang minahal at kahit anong pigil niya, nararamdaman niyang unti-unti itong bumabalik sa buhay niya at sa puso niya. Habang abala si Isay sa pag-aayos sa mga nilabang damit, tahimik lang na nakaupo si Gray sa sofa. Pinagmamasdan siya. Ilang saglit pa, nagsalita ito. So, is Cleon really just a friend? Tanong nito na halatang may halong pag-aalinlangan sa tono. Napatingin si Isay sa kanya. Oo naman, kaibigan ko lang siya. Nothing more? Muli nitong tanong. Bahagyang yumuko at masinsinan siyang tinitigan. Umiling si Isay. Wala kaming ibang relasyon kundi magkaibigan lang. Sa sagot niya, biglang umaliwalas ang mukha ni Gray. Para bang nawala ang tensyon na kanina pa bumabalot sa kanya. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa labi nito. Saka siya tiningnan ng may bahagyang pang-aasar. Good, bulong nito, kasabay ng isang mahinang tawa. Napakunot ang noon ni Isay. Ano yun? Umiling si Gray pero halata sa mga mata nito ang saya. Wala, I just feel relieved. Napatitig lang si Isay sa kanya. Alam niya hindi lang basta relieved si Gray, malinaw na nagsiselos ito. At kahit hindi sabihin ng lalaki, nararamdaman niyang may ibig sabihin ito. Sa isang malaking mansyon, nakaupo ang mga magulang ni Gray sa sala habang muling pinapanood ang viral video ng Quizbee kung saan lumabas si Gray at inangkin ang anak niyang si Kanday. So, she's back. Ani ng kanyang ama, may halong seryosong titig sa screen. And she gave birth to our grandchild without us knowing. Dagdag naman ng kanyang ina. Tahimik silang nagpalitan ng tingin. Matapos ang ilang saglit, huminga ng malalim ang kanyang ina at tumingin sa asawa. I want to meet them,
Nagkatinginan ng dalawa bago tumawag sa kanilang anak. Ilang saglit pa, nasa kabilang linya na si Gray. Gray, we want to see Isay and Kanday. Diretsong sabi ng kanyang ama. Mula sa kabilang linya, natahimik si Gray. Pero ramdam ang bigat ng kanyang presensya. Nang sumagot ito, if you're planning anything that could hurt them, don't even think about it. Of course not, anak. Gusto lang naming makilalang mag-ina mo. Sagot ng kanyang ina. I mean it. Madiing boses ni Gray. If you do anything to make them uncomfortable, I won't hesitate to choose them over you. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Alam na lang seryoso si Gray sa kanyang banta. We understand. Sagot naman ng kanyang ama. Nagpaalam na si Gray sa tawag, pero nanatili siyang tahimik, nakatitig sa kawalan. Alam niyang may bahagi sa kanyang mga magulang na hindi pa rin ganap na tanggap si Isay at hindi niya hahayaang mangyari muli ang nakaraan. Sa pagkakataong to, pipiliin niyang mag-ina niya, ano man ang mangyari. Maaga pa lamang abala na si Isay sa paghahanda. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba habang inaayos ang kasuotan ni Kanday. Sa isang tabi naman ay tahimik lamang si Gray. Pinagmamasdan sila habang naghihintay. Ready na kayo? Tanong ni Gray. Lumapit at hinawakan ng kamay ni Isay. Medyo kinakabahan lang, sagot ni Isay ng may ngiti. Baka hindi pa rin nila ako matanggap. They will, sagot ni Gray. If they don't, that won't change anything. You and Kanday are my family now. Napangiti si Isay sa sinabi nito. Si Kanday naman ay tumingala sa kanya. Mama, kinakabahan ka ba kasi first time mong makikita ang lolo't lola ko? Inosenteng tanong ng bata. Tumango si Isay. Oo anak, pero okay lang basta kasama kita kakayanin ko. Pagdating nila sa malaking mansyon, bumungad agad ang magulang ni Gray. Si Mr. at Mrs. Landeza. Matikas ang tindig ng matandang lalaki, habang ang ginang naman ay mukhang may pinaghalong kaba at saya sa mukha. Tahimik na nagkatitigan sina Isay at ang mga magulang ni Gray. Ilang taon ang lumipas, ngunit ngayon lang uli sila nagkaharap. Gray, mahinang sabi ni Mrs. Landeza tsaka tumingin kay Isay at Kanday. Ma, pa, seryosong wika ni Gray tsaka hinawakan ng kamay ni Isay. I want you to meet my family. This is Isay and this is our daughter, Kanday. Sa unang pagkakataon, napatingin si Mr. Landeza kay Kanday. Tila may pagkagulat sa kanyang mukha habang tinitignan ng bata na hawig kay Gray. So, she's really my granddaughter. Mahina niyang sabi. Napayuko si Mrs. Landeza bago tumingin kay Isay. Isay, gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Nagulat si Isay. Hindi niya inaasahan na marinig ito mula sa kanila. Pasensya ka na sa kung ano man ang nasabi namin noon. Patuloy ni Mrs. Landeza. Alam namin naging dahilan yan kaya lumayo ka kay Gray. Hindi namin naisip na nasaktan ka namin. Ang iniisip lang namin noon ay ang pangarap namin para sa anak namin. Tahimik na nakinig si Isay bago siyang ngumiti ng bahagya. Nauunawaan ko naman po, sagot niya. Magulang na din ako kaya alam kong minsan gagawin natin ang lahat para sa pangarap ng anak natin. Napatawad ko na po kayo, kaya kalimutan na lang natin ang nangyari. Napangiti si Mrs. Landeza at humingin ng malalim. Salamat, Isay. Biglang lumapit si Kanday sa kanyang lolo at lola. Tiningnan sila ng may pagtataka. Kayo po bang lolo at lola ko? Inosenteng tanong niya. Napatigil sina Mr. at Mrs. Landeza, tsaka nagpalitan ng tingin. Sa huli, lumuhod si Mrs. Landeza at hinawakan ang kamay ng bata. Oo, Kanday. Kami ang lolo at lola mo. Ngumiti ang bata at yumakap kay Mrs. Landeza, dahilan para mapaluha ang matanda. Si Mr. Landeza naman ay hindi gumalaw.
Pero sa huli ay lumapit ito at marahang hinaplos ang ulo ng bata. Hindi ko alam kung paano kita babatiin pero gusto kong malaman mo na masaya akong makita ka. Mas lalong napaluha si Gray habang nakatingin sa magulang niya. Ang pamilya na minsang nagkahiwalay, unti-unting bumuo muli ng koneksyon. Habang nakatingin si Isay kay Gray, nakangiti ito sa kanya. Parang sinasabing, sa wakas, buo na ulit tayo. Tahimik ang gabi at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang samiwa ng mga bulaklak. Mula sa hardin sa ibaba, mula sa kinatatayuan nila sa balcony, tanaw ang mga kumikislap na ilaw ng syudad. Ngunit sa loob ng mansyon ni Gray parang huminto ang oras. Sa loob ng silid, mahimbing na natutulog si Kanday. Nakabalot sa malambot na kumot habang sina Gray at Isay ay tahimik na nakatayo sa balcony. Nakasandal sa railing at kapwa nakatingin sa malayo. Si Gray dahan-dahang huminga ng malalim at saka binitiwan ng isang malalim na buntong hininga. I still can't believe this is real. Mahina niyang sabi, tsaka tumingin kay Isay. For so many years I thought I had lost you forever. I searched everywhere but you were gone. Like a ghost in my past that I could never touch again. Napayo ko si Isay, ramdaming bigat ng kanyang mga salita. I didn't want to leave, Gray, but I had to. Back then, I thought it was the best choice for both of us. Napangisi si Gray, ngunit halatang pait sa kanyang tinig. The best choice? Ulit niya, umiling habang nakatingin sa kawalan. Do you know what it felt like waking up every day, hoping to see you, only to realize you weren't coming back? It was hell, Isay. I was angry. I was broken. But more than anything, I was lost without you. Napapikit si Isay, pinipigilan ng luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. I never wanted to hurt you. I just thought I was doing the right thing. Dahan-dahang lumapit si Gray. Ang tinig niya ngayon ay mas mahina pero puno pa rin ng damdamin. And yet, even after everything, even after all those years of pain and emptiness, my heart never stopped searching for you. Tumango si Isay at dahan-dahan nagtanong, How did you find out about Kanday? Malalim na huminga si Gray tsaka marahang hinaplos ang kanyang buhok. Halatang may pinaglalaban ng emosyon. I never gave up, Isay. I kept looking. I had people searching for you. Even when I told myself it was pointless. And then one day I found you. I found out about her. About our daughter. Tumingala siya sa langit. Tila sinusubukang buuin ang mga salitang gusto niyang sabihin. When I saw her picture for the first time, I couldn't breathe. She looked so much like me. Like us. I realized in that moment that I had missed everything. Her first steps, her first words, her laughter. I missed being her father. Napakagatlabi si Isay. Pinipigilan ng luhang halos bumagsak mula sa kanyang mga mata. You're here now, mahina niyang sabi. She knows who you are. You'll never have to miss anything again. Tumingin si Gray sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang muling magtagpo ang kanilang mga landas, nakita ni Isay matagal nang itinagong sakit sa likod ng kanyang mga mata. Pero higit doon, may isang bagay pang mas malalim. Isang bagay na hindi na kailangang sabihin. Isang hakbang ang ginawa ni Gray. Binura ang distansya sa pagitan nila. It's not just about Kanday, Isay. It's about you too. I never stopped loving you. Napahawak si Isay sa railing at parang bigla siyang nawala ng lakas. Gray, no, let me say this. Putol ni Gray at marahang hinawakan ng kanyang kamay.
I spent years regretting every moment. I didn't fight harder for you. Every night I wished I could turn back time and do things differently. But I can't change the past. What I can do, what I want to do, is fight for our future. Napatingin si Isay sa kanya at sa mga mata ni Gray nakita niya ang isang bagay na hindi niya kayang itanggi. Ang tunay na damdamin na matagal niya nang ikinubli. I want us to start again. Pagpapatuloy ni Gray. Ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Not as two people haunted by the past, but as two people willing to build a future together. I want to be there for Kanday. But more than that, I want to be with you, Isay. I want to love you the way I should have before. I want us to be a family. Hindi na napigilan ni Isay ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Akala niya tapos na ang lahat sa kanila, na walang pag-asang maibalik ang kahapon. Pero ngayon, sa bawat salita ni Gray, unti-unting bumabalik ang lahat. At sa pagitan ng malalim na buntong hininga, sa pagitan ng pag-aalinlangan at pananabik, sa wakas ay nagawa niyang sabihin ang totoo. I never stopped loving you either, Gray. Isang masuyong ngiti ang gumuhit sa labi ni Gray. Bago niya marahang hinuplos ang pisngi ni Isay, hinawi ang luha mula sa kanyang mukha. Then let's stop running from this, Isay. Bulong niya. Inilapit ang kanyang noo sa kanya. No more regrets. No more what ifs. Just us. Together. Isinara ni Isay ang kanyang mga mata. Damang-damang init ang presensya ni Gray. Ang tibok ng puso nitong sumasalamin sa kanyang sarili. At sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maniwala muli sa pagmamahal. Sa pangalawang pagkakataon at sa pamilya na unti-unting nabubuo muli. Life is full of unexpected twists, painful separations, and missed chances. But true love, whether it be for a partner, a child, or a dream, always finds a way back when it's real and meant to be. Love is not just about never letting go, but also about knowing when to hold on again. Sometimes we walk away thinking it's for the best, but only to realize later that what truly matters is worth fighting for. It reminds us that forgiveness is not about forgetting the past, but about choosing to move forward without letting the pain define us. Holding on to anger or regret only keeps us trapped, but choosing to forgive both ourselves and others allows us to heal and embrace new beginnings. Happiness is not something we wait for. It's something we choose. We are given second chances, not by fate alone, but by our willingness to take them when they come. Sometimes life gives us another opportunity to be with the people we love. And when that happens, we must be brave enough to take it. Because in the end, the greatest lesson of all is this: love in all its forms is always worth the risk. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!